isang himala. Talagang isa itong himala. Jiang Yuan, hindi mo lang hinarang ang atake ng mga sikat na hacker sa buong Timog Silangang Asya. Naprotektahan mo pa ang Shanghai, ang teritoryo ng bilyon-bilyong dolyar na puhunan. At higit pa riyan, na-trace mo pa sila at ang mga server ng mga kriminal na iyon ay naging parang mga basurang bakal. Sobra naman po ang papuri nyo, Elder Su. Mga hamak na langgam lang sila na naglakas loob na galawin ang pag-aari ng Shanghai. Talagang isa kang henyo. Naalala ko noong, ikaw ang alamat ng mga hacker na si El at ngayon naman ay nakuha mo pa ang lahat ng kaalaman ko sa pananalapi, dalubhasa sa AI at pananalapi sa mundong ito. Sino pa kaya ang makakaharang sa iyo? Mr. Jiang, salamat sa iyong napakalaking kontribusyon. Sa utos ng pamunuan, maaari na po kayong lumaya. Itong Fulong Seal ay ang pinakamataas na simbolo ng Shanghai Fund. Kapag hawak mo ito, maaari mong kontrolin ang bilyon-bilyong pondo ng bansa at utusan ang lahat ng malalaking tao sa pananalapi sa Shanghai. Jiang Yuan, nararapat lang ito sa iyo. Elder Su, 5 taon sa kulungan? Napagod na ako. Ang gusto ko lang ngayon ay maging isang ordinaryong tao, samahan ang pamilya ko, at mamuhay ng tahimik. Sige, may kanya-kanya tayong pangarap. Kunin mo na itong Fulong Seal bilang alaala man lang. Maligayang paglaya po, Brother Jiang. Maligayang paglaya po, Brother Jiang. Maligayang paglaya po, Brother Jiang. 5 taon sa loob. Hindi ko Maligayang alam kung paglaya, kumusta na kaya sila ngayon. maligayang paglaya po, Brother Jiang. Zhang Ze, hindi ko ba nasabi sa iyo na ang Hengtian system ay dapat gamitin sa negosyo at hindi para suwayin ang batas? Kuya, patawad po. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko dapat ginamit ng walang paalam ang Hengtian system. Gusto ko lang namang kumuha ng pambayad sa ospital ng tatay ko. Kuya, ako ang sumira sa kumpanya. Nagkasala ako ng malaki. Tama na. Patawad po. Ako ang may sala. Sa totoo lang, ako na bilang kuya mo ang nagpabaya sa iyo. Jiang Yuan, ang kumpanya mo ay sangkot sa malakihang ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Mangyaring sumama ka para sa investigasyon. Ang Hengtian system ay ako ang nagtayo, nasa akin ang responsibilidad, sasama ako sa inyo. Alagaan niyo ang nanay ko at si Wanqing, bantayan niyo ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, kuya. Ituturing kong parang tunay na pamilya ang asawa at nanay mo. Kung sino man ang gagalaw sa kanila, hindi ko sila sasantuhin. Kuya, maghahanda ako ng pinakamagarbong pagsalubong sa iyong pag-uwi. Ayuan? Ma, Ayuan? Maligayang paglaya po, Brother Jiang. magbago na kayo para sa ikabubuti niyo? Paumanhin. Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakapatay. Maraming inaasikaso sa kumpanya, wag na natin silang gambalain pa. Sa loob ng 5 taon, malaki ang naging pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at pamilya. Ngayon, panahon na para puntahan sila. Ang batang si Zhang Ze, totoong naipagtanggol ang kumpanya. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo, Iha. Nay, Ayuan? Ikaw ba talaga iyan? Hindi ba ako nananaginip? ako nga po ito, Nay. Nandito na po ako. Mabuti at nakabalik ka na? Araw-araw akong nagdarasal na sana ay makauwi ka na. Nay, bakit po kayo napilay? Hindi ba't sinabihan ko sina Wanqing at Zhang Ze na alagaan kayong mabuti? Ako? Ayuan? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Mabait naman sila sa akin. Itong binti ko ay dahil lang sa pagkakamali ko at nadulas ako. Nay, kayo po, bakit nyo ginagawa ito? Ito ay sarili ko itong kagustuhan noong wala ka rito ng ilang taon. Nangungulila ang puso ko. Nagtrabaho ako rito sa kumpanya sa madaling gawain para na rin akong nag-iihersisyo. Nay, maupo muna po kayo. Nay, dahil nakabalik na ako, panahon na para puntahan sina Wanqing at Zhang Ze. Huwag. Huwag. Ma, anong nangyari sa inyo? Ayuan? Sa wakas ay nakabalik ka na.
Tungkol doon sa teknolohiya sa pinansyal? Wag na tayong makisali doon, maaari ba? Matanda na si Mama. At hindi ko na kayang maghintay ng panibagong 5 taon. Ma, wag po kayong mag-alala. Sawa na po ako sa mga nangyari noon. Ang gusto ko lang ngayon ay makasama kayo ng maayos para mabawi ang mga panahong hindi ako nakapagsilbi sa inyo. Talaga ba, Ayuan? Magsalita ka, sumumpa ka. Ma, sumusumpa po ako. Ang sistema ng kumpanyang iyon ay wala nang kinalaman sa akin. Gusto ko na lang maging isang normal na tao. Kung ganoon ay mabuti. Ma, maghintay po muna kayo rito. Aakyat lang ako para sa mga kaibigan ko ay makapagpaalam pagkatapos ay uuwi na tayo. Halos mamatay na ako sa kakahintay sa iyo. Bakit ngayon ka lang dumating? Wan King, nandito na ako. Anong ginagawa mo rito? Wan Ching, laya na ako? Nitong 5 taon na wala ako? Alam kong nahirapan ka ng husto. Oo, Regalo ba ang mga ito para sa akin? hindi. Bakit mo binili ang mga ito? Ako? Tapos ka na bang magbihis, baby ko? Ngayong araw, dito lang tayo sa opisina magkakasayahan. Sinisigurado kong mag-enjoy ka. Aba, hindi ba't ito ang kuya na sumalo sa 5 taon ko sa kulungan? Bakit hindi mo sinabing laya ka na? Sana ay nakapaghanda kami ni Mrs. para sa pagsalubong sa iyo. Jiang Ze. Noon, ako ang nagparusa sa sarili ko para sa 5 taon mong pagkakasala. Ganito mo ba ako pagbabayarin? Jiang Yuan, napakahangal mo talaga. Isang beses lang akong lumuhod noon at kusa mo nang inako ang 5 taon ng parusa, kaya sinamantala ko na. Jiang Ze, gusto mong matapos na ang lahat. Sige, manuntok ka. Dito mo ako patamaan. Jiang Yuan, pag-isipan mo itong mabuti. Kakakalaya mo lang, isa kang dating kriminal na may record. Kapag itinuloy mo ang suntok na iyan, baka habang buhay ka ng mabulok sa loob. Jiang Yuan, anong kinababaliw mo? Kalalabas mo lang, nanggugulo ka na. Li Wanqing, kinakampihan mo siya? Bakit? Hindi ba dapat? Jiang Yuan, pinapayuhan kita na tingnan ang iyong sarili. Ngayon, isa na akong sikat sa mundo ng negosyo. Ang mga tao, kailangang tumawag sa akin bilang Vice Presidente Liu. Dati kang kriminal, hindi na tayo bagay kailanman. Ito ba ang dahilan kung bakit sumama ka sa kanya? Tama ka. Ngayon si Zhang Ze ay isang CEO na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Maibibigay niya ang lahat ng gusto ko, kapangyarihan at katayuan. At ikaw? Bukod sa pagtatrabaho sa loob ng selda, ano pa ba ang alam mong gawin? Sa kalagayan mo ngayon, sa tingin ko'y hindi ka man lang karapat-dapat magsilbi sa kaniya. Dapat din kaming magpasalamat sa Heng Tian system mo, kuya. Kumita ako rito ng 300 milyong dolyar. Biruin mo, noong hawak mo pa ang napakagandang oportunidad na ito, nagpapakasanto ka pa sa batas. Hindi ba't ang hangal mo? Zhang Ze, ang kumita sa maling paraan ay labag sa batas. Kuya, ang linis mong mamuhay habang buhay mong sinunod ang batas, pero ang nauwi ka pa rin sa bilangguan. Habang ako na lumabag sa patakaran, ay kumita ng 300 milyong dolyar. Sa mundong ito, kuya, ang pera ang batas. Tama siya. Ang taong nanggaling sa loob ng 5 taon, paglabas niya, bukod sa mamalimos, ano pa ang silbi niya? Siya naman ay, naging kapatid ko rin naman. Ganito na lang, kung ikaw ay buong pagpapakumbaba na magbibigay sa akin ng alak, pag-iisipan kong hayaan kang magtrabaho bilang isang tagalinis. Ano sa tingin mo? Zhang Ze, akala mo ba talaga matapos ang 5 taon sa kulungan ay wala na akong silbi? Jiang Yuan, anong balak mong gawin? Jiang Yuan, anong balak mong gawin? Ang manakit ng kapwa ay labag sa batas. Ayuan? Ayuan? Sa wakas ay nakabalik ka na. Tungkol sa mga bagay sa teknolohiyang pinansyal, wag na nating pakialaman iyon, maaari ba? Matanda na ang iyong ina. Hindi ko na kayang maghintay pa ng panibagong 5 taon. Jiang Yuan, akala ko ba ay matapang ka? Pinapayuhan kita. Kilalanin mo ang iyong sarili. Ngayon, isa ka lamang bilanggo sa loob ng 5 taon na walang kwenta. Dahil mukhang gusto mo namang maging sunod-sunuran,
Bibigyan kita ng pagkakataon. Malapit nang makakuha ang kumpanya sa ilalim ng Jianghai Fund ng 10 bilyong dolyar na puhunan para sa Su Consortium para magbukas sa publiko. Umalis ka na. Pumunta ka sa conference room at linisin mo iyon para sa akin. Limang taon na ang nakararaan, akala ko ay nagawa ko na ng maayos ang Hengtian system. Ngunit pagkatapos ng 5 taon ng pagsasanay, ang sistemang ito ay parang kastilyong gawa sa buhangin, puno ng butas. Aba, hindi ba't ito ang bagong layang na si dakilang CEO Jiang? Mukhang hindi ka nakahanap ng trabaho sa labas, kaya bumalik ka sa dati mong kumpanya. Para lang magwalis. May kailangan ka ba? Isang tagalinis ka lang. Anong kailangan ko sa'yo? Walisin mo itong mga buto ng manok. Ay, hindi pala. Lumuhod ka at isa-isa mo itong pulutin. Bakit? Ayaw mo ba? Walang problema. I-report na lang kita. Kay President Jiang, sasabihin ko ang totoo na tamad kang magtrabaho. Kuya, ano na lang ang natira sa'yo? Siguradong hindi mo gusto na ikaw at ang walang kwenta mong ina ay sabay na mapalaya sa Jiangcheng, di ba? Halika, tingnan niyo lahat. Ang dati nating bida at mahusay na si dakilang CEO Jiang. Ngayon, nandito at maamong nagwawalis na lang. Dating sikat na presidente ng kumpanya, ngayon tagalinis na lang. Sa taong galing sa kulungan, anong aasahan nyo? Mabait talaga si Mr. Jiang dahil pinanatili pa siya rito. Malinis na ang lahat, maaari na ba akong umalis? Pati pagwawalis hindi magawa ng maayos. Tigil, sinabi ko bang maaari ka nang umalis? Tingnan mo, dakilang CEO Jiang, nagkataon na naman na dumihan ko ulit ang conference room na ito. O di kaya, maaari bang lumuhod ka sa sahig at isa-isa mo silang gamitan ng bibig para pulutin? Li Feng, sumusobra ka na. Anong pakialam mo kung sumusobra na ako? Tinatawag ka lang na boss? Tingin mo ba talaga mahalaga ka na? Isa ka na lang aso na pwedeng utusan ng kahit sino. Naintindihan mo ba? Tumahimik ka! Alam mo ba kung sino siya? Siya si Jiang Yuan, ang aking kuya, ang tagapagtatag ng Hengtian system. Sa tingin mo ba ay basta-basta mo lang siyang pwedeng hamakin? Hindi po, President Zhao. Ako. Nagbibiro lang po ako sa kanya. Anong biro ang sinasabi mo? Ngayon din, lumuhod ka kaagad at humingi ng tawad sa aking kuya. CEO Jiang? CEO Jiang, nagkamali po ako. Mali ang naging tingin ko sa inyo. Ako. Hindi ko agad nakita ang kahalagahan niyo. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Lausan, 5 taon na. Salamat naman at naalala mo pa ako. Kuya, makakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi kita makakalimutan. Lahat ng kakayahan ko ay itinuro mo sa akin. Nakalipas na iyon, isa na lang akong ordinaryong tao ngayon. Kung pag-uusapan ng dati, naaalala ko kuya na napakalinis mo sa gamit at ayaw mong na madumi ang sapatos ng iba. Tamang-tama. Madumi ang sapatos ko. Baka naman pwede mong tulungang linisin ito para sa akin? Jiao Ming, lasing ka na. Boss, huwag ka namang magalit. Binigyan ako ni Mr. Jiang ng posisyon bilang technical director. Ikaw na isang ex-convict? Anong may bibigay mo sa akin? Sasama ba akong maglinis sa'yo? Pinagpupunas lang kita ng sapatos, masama pa ang loob mo? Hindi ko akalain. Ang kumpanyang ako mismo ang nagtayo ay nagpalaki pala ng isang grupo ng mapanghamak na mga tao. Sino ang tinatawag mong hayop? Ano bang pinag-aawayan nyo? Ang press conference ay magsisimula na. Kapag ito nasira, lagot kayong lahat sa akin. Sir Mr. Jiang, Ma'am Vice Presidente Liu, itong si Jiang. Ayaw magtrabaho nitong dakilang janitor na si Jiang. Kami ni Li Feng ay pinagsasabihan lang siya. Jiang Yuan, binigyan ka na nga ng pangkabuhayan at nagagawa mo pang gumawa ng gulo? Kung madadamay ang pag-stock market ng kumpanya, kaya mo bang magbayad? Tapusin mo na agad ang pagmamop at pagkatapos ay lumayas ka na. Huwag ka nang magpakita sa amin. Magbayad? Ako ang sumulat ng Hengtian system. Kung wala ako, wala man lang kayong kahit anong karapatan na pumasok sa stock market. Huwag mo nang masyadong purihin ang sarili mo. Ang antas mo 5 taon na ang nakakaraan ay hamak na ordinaryong technician lang. Sa loob ng 5 taon, ang sistema ay nagbago na ng napakaraming beses. Ngayon, siguro hindi mo na naiintindihan pati ang code. Huwag na makipag-usap sa kanya. Jiang Yuan, parang naging tanga ka na yata pagkatapos mong makulong? Ngayon din, dilatan mo at dilaan itong sahig hanggang kuminis, kung hindi ay tatawag ako.
ng taong tuturuan ka ng leksyon para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng sumunod sa patakaran. Sir Mr. Zhang, Ma'am President Liu, pasensya na po. Wala lang po sa isip ng anak ko, wag na po kayong magalit, madumi ang sahig, ako na ang magpupunas, ako na po. Ma, ano po bang ginagawa nyo? Ma, Umalis ka. Ikaw na matanda ka. Wala kang karapatang magsalita dito. sinaktan mo ang nanay ko? Ano ngayon kung sinaktan ko siya? 5 taon na ang nakakaraan ay binali ko ang isa niyang binti. Bakit? Pati ba yung isa gusto mong mabali rin? Ang binti ng nanay ko? Kayo pala ang bumali. Tama ka. Noon ay gusto akong isumbong ng matandang iyan, kaya naman binigyan ko siya ng leksyon. Boss, tingnan mo kung gaano ako kabuti sa'yo. Habang naglilinis ang nanay mo sa kumpanya, ang asawa mo naman ay masayang nagsisilbi sa akin, parang mga magkapatid na tayo, tunay na naging magkapamilya tayo. Jiangze, Liu Wanqing. Kasalanan nyo ang kapahamakan nyo. Ang 5 taon na pagkakakulong ko, pati na ang ginawa nyo sa nanay ko, ay pagbabayarin ko sa inyong lahat ng buo, pinaluluhod ko kayong lahat. Gusto kong ibalik nyo lahat ng kinuha nyo, ng nakaluhod at may interes pa. Ibalik? Sa tingin mo magagawa mo iyan? Gamit ang pagiging basurero mong walang silbi? Malapit nang mailunsad sa stock market ang hentian. At pagdating ng oras na iyon, kami na ang magiging pinakamalaki at pinakamakapangyarihang negosyante sa Jiangcheng. Habang ikaw, kasama ang pilay na ito, mamalimos na lang kayo sa kalsada. Ilulunsad sa stock market? Dahil dyan kayo umaasa. Papanoorin ko kayo sa gitna ng inyong kagalakan na makitang personal na bumagsak ang pinakamalaki ninyong ipinagmamalaking Hengqian system. Mr. Zhang, President Liu, nandito na po ang lahat ng investors, maaari na pong magsimula ang conference. Jiang Yuan, ngayon ikaw at ang nanay mo na parang 2 aso ay panonoorin kami kung paano gagamitin ang iyong Hengqian system para sa aming tagumpay. Pagkatapos ng conference na ito, paparusahan kita para kayong dalawa ng nanay mo ay parehong maging baldado at lalayas kayo sa Jiangcheng. Ayuan, tara na, umalis na tayo. Hindi natin sila kayang labanan? Paano kung mapahamak ka pa, paano na lang mabubuhay si Mama? Ma, tumayo ka. Yung notebook ko noon, nasa iyo pa ba? Nandito? Dala-dala ko palagi. Limang taon ang nakalipas, nagawa ko ang Hengqian system gamit iyan. At ngayon, gamit ang notebook na ito, sisirain ko kayo. Sa inyong lahat, ito na ang kinalabasan ng inyong mga investment. Ang Hengqian system ay may napakabilis na computing power na kayang tapusin ang mga utos sa kalakalan sa loob lang ng ilang millisecond. At dahil dito, ang Hengqian Group ay malapit ng ilunsad sa stock market. Nais ko ring pasalamatan ang aking butihing kuya, si Jiang Yuan. Hindi lang ang kumpanya at asawa niya ang binigay sa akin, binigay niya rin ang napakalakas na system na ito. Kung hindi dahil sa kuya ko, wala sana ako sa posisyong kinalalagyan ko ngayon. Zhangze, pagkalipas ng 5 segundo, paluluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin. Magmamakaawa sa iyo? Hindi ka ba titigil sa paggawa ng kwento? Diyan ka lang, parang aso, at panoorin mo kung paano namin gagamitin ang system mo para lalong yumaman. Sumabay kayo sa akin, countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Warning! Warning! Nagsimula na ang System Self-Destruction Procedure. Warning! Warning! Nagsimula na ang System Self-Destruction Procedure. Ito, Anong nangyayari? anong nangyari? Zhao Ming, Opo, sir. Anong sitwasyon ito? Napakayabang ni Jiang Yuan kanina. Ang sistemang ito posible kayang nahack niya talaga. Eksakto. Ako ang gumawa niyan. Kumusta? Itong sorpresa para sa listing, nagustuhan niyo ba? imposible. Isa kang talunang galing sa kulungan? Anong kakayahan mo para pasukin ang system ko? Mr. Zhang, nalaman na po ang dahilan. Hindi na hack ang system, nagkaroon lang ng problema sa supply ng kuryente. Sa ngayon, ang backup na kuryente ay ginagamit na maaayos na ito sa loob ng 1 minuto. Jiang Yuan, mukhang noong nasa kulungan ka, wala kang ibang natutunan, pero magaling ka palang electrician. Iniisip mo ba talaga na sa pagbunot lang ng switch ay masisira na ang system? Hahaha! Ang talunan ay talunan talaga. Hindi na babagay sa ganitong lugar. 2 tanga. Maging ang mga tauhan niyo ay wala ring tatalino. Jiao Ming,
Sa tingin mo ba talaga na problema lang ito sa kuryente at hindi ito gulo sa system na nagdulot ng malalang epekto? Siyempre naman. Ikaw lang naman ang walang alam dahil nakulong ka ng 5 taon. Ang Hentian system natin ay hawak ng pinakamagaling na team sa bansa. Kayang-kaya nila itong protektahan. Tama iyan. Siguro kung noong sikat na sikat pa ang Diyos ng finance na si Elder Sue, pati ang magaling na hacker na si El, kung magsasama sila, dun lang nila mapapasok ang system ko. Kaso lang, sila ay matagal nang naglaho at hindi na makita. Sa pagsasalita nyo, parang bilib na bilib kayo sa kanilang dalawa? Siyempre naman. Ang dalawang iyon ay mga Diyos. Nasa ituktok sila ng mundo. Sila ang mga idol namin. Naintindihan mo ba? Hindi tulad mo na isang basura. Teka, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang karapatan mo para magyabang dito? Dahil bilib na bilib kayo sa akin, sisiguraduhin kong hindi kayo mabibigo. Mr. Zhang, ang kuryente po ay bumalik na. Anong sabi ko sa inyo? Palakpakan. Napakagaling talaga. Magaling. Kumusta naman ito, Jiang Yuan? Ang sistema ay walang bahid ng sira. Hindi ko maintindihan kung ano ang pilit mong pinipindot dyan. Ano bang akala mo sa ginagawa mo? May mapapala ka ba? Makinig po kayo. Ang sistemang ito ay hindi matitibag. Ito ang patunay ng galing ng ating Hengtian Group. Wala po kayong dapat ipag-alala. Ngayon ay sinisiguro ko sa inyo na kung kakayanin niyang sirain ang aming Hengtian system, akong si Zhangze ay lalabas agad at tatakbo ng 3 ikot ng walang suot na kahit ano. Sige, Zhangze, tandaan mo yung mga sinabi mo. Dahil ang laro ay magsisimula pa lang. 3, Walang hiya ka, tumahimik ka. Nagmamagaling ka na naman dyan. 2, Jiang Yuan, kailan ka ba titigil? 1. At pagkatapos, wala namang nangyari. Hahaha. Jiang Yuan. Oo nga naman, huwag mo na kaming hiyain dito. Kapag nagpatuloy ka pa, itatawag ko kayo sa guard para ilabas at paalisin kayong lahat. Ayuan, tara na, umalis na tayo. Sila dapat ang matakot. Sinabi ko na ang utang nila sa atin ay kailangan nilang bayaran ng buo at ibalik sa atin. Naku naman, ibabalik. Nandito ang pera. Subukan mong kunin kung kaya mo. Gagawin ko ang gusto mo. Ang core fund pool ay nakararanas ng malubhang pinsala, nagsisimula ng mawala ang mga pondo. Ano bang nangyayari? Ano ito? Anong problema? Ito na. Aze, anong gagawin natin? Ang pera ko. Aze, anong gagawin natin? Ang pera ng kumpanya, lahat ay nasa loob na ng Hengtian system. Anong nangyayari? Sabi mo, hindi magkakaproblema, di ba? Harangin mo ang pera ngayon din. Mr. Jiang, pakinggan mo ako. Siguradong isa lang itong pansamantalang error sa system dahil sa naghalong mga code. Ako ang mismong pinili mong technical director. Hindi naman siguro ako matatalo ng isang taong nakulong ng 5 taon. Hindi ba? Kaya kung ayusin ito, maiayos ko ito? Pumunta ka na doon. Aayusin? Huwag ka nang magsayang ng pagod. Sinabi ko na sa inyo, ang mga nakuhang pera sa masamang paraan ay hindi nyo mapapanatili sa inyo. Paano? Nangyaring ito? Lahat ng command ay bumabalik lang. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng logic sa code. Zhangze, anong ibig mong sabihin? Mahigit $1 bilyong ang nasa loob niyan. Anong klaseng basura yung Hengtian system na yan? Tingin ko panloloko lang ito. Tama. Kapag hindi na ibalik ang pera ngayong araw, pagbabayarin ko kayo. Huminahon po kayo. Kumalma po muna. Tayo. Magtiwala po kayo sa akin. Siguradong isa lang itong pandaraya sa mata. Siya ay isang ex-convict na nakulong ng 5 taon. Wala siyang kakayahan na gawin ito. Ang pera nyo ay walang magiging problema? Maayos ba? Walang magiging aberya sa system? Wala akong pakialam kung anong paraan o kung sino man ang hanapin mo, dapat maayos ang system ngayon din. Kapag may bawas kahit isang kusing, parurusahan ko pati ang pamilya mo. Mr. Zhang, wala na talaga tayong magagawa. Ang teknolohiyang ito ay masasabing mula sa ibang mundo. Lahat ng ating depensa ay parang papel lang na madaling masira. 3 firewall, binabantayan ng pinakamahusay na grupo, wala ring silbi. Zhangze, hindi ba sabi mo maglalakad ka ng walang suot? Sige na, gawin mo na. Imposible. Isa ka lang hamak na ex-convict, paano mo nagawang pasukin ang firewall ko? Aze, alam ko na. 5 taon na ang nakararaan noong ginawa niya ang system, naglagay na siya sa loob ng isang virus. Matagal na niyang binalak na lokohin tayong lahat. May punto ka. Tama iyan. Makinig kayong lahat. Ang buong system na ito ay gawa ni Jiang Yuan. Siya ang nagnakaw ng pera. Siya ang tunay na mastermind. Kayo, wala kayong utang na loob.
Pinagbawalan ni Yuan ang paggamit ng system na ito dahil takot siyang magkaroon ng problema, ninakaw niyo ang pag-aari niya, at ngayon ay gusto niyo pang ibintang ang lahat sa kanya. Makinig kayo. Gaya ng nakikita nyo, ako ay isang ordinaryong tagalinis sa Hengtian. Ngunit ngayon lang, nagpasya na akong mag-resign. Si Hengtian Group at ako ay wala nang anumang kinalaman sa isa't isa. Sinungaling ka. Jiang Yuan, huwag mong subukang umiwas sa pananagutan. Sinasabi ko sa'yo. Brother Hay? Narito na si Brother Hay. Narito na si Brother Hay. Brother Hay. Brother Hay, huwag po kayong mabigla. Ginagawa mo ba akong tanga? Ikaw ang boss ng Hengtian. Ikaw ang pumirma sa kontrata. Kaya ikaw lang ang pananagutin ko. Kung ang perang ito ay hindi mapupunta sa kamay ko, ikaw, at pati na rin ikaw, ay tiyak na malalagot sa akin. Mababawi natin kuya. Huwag kang mag-alala kuya. Mababalik ang pera, magiging ayos na ang sistema agad. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras kuya. Boss, talagang wala na tayong magagawa. Maliban na lang kung... Maliban na lang sa ano? Magsalita ka na. Maliban na lang kung ang henyong hacker na si El ang darating? Kung hindi, walang makakapigil sa paglabas ng perang ito. Si El ay mailap at mahirap hagilapin. Saan ko naman siya hahanapin? Ibig bang sabihin nito, tapos na ba talaga tayo? Tapos, hindi iyon ganoon kadali. Si El, nagpadala siya sa akin ng mensahe. Mr. Zhang, sabi ni El, handa raw siyang tulungan tayo na harangan ng pondo. Bilis, bilis. Hayaang gawin niya ang trabaho, pahintulutan siyang ibalik ang pera. Pero sabi ni El, hindi raw siya gumagalaw ng walang kapalit. Humihingi siya ng bayad para sa serbisyo niya. Bayad sa serbisyo? Teka muna. Matagal lang mahirap hanapin at tuso ang taong iyon, tapos bigla siyang lilitaw ngayon? Hindi kaya manloloko lang yan? Kuya, ito ang may pinakamataas na antas ng protektadong channel. Sino pa ang makakahak dito maliban kay El? Saka isa pa, ang mga magagaling na hacker ay mahilig sa ganitong klaseng mapanghamon na trabaho. Interesado sila rito? Baka sakaling gusto lang niyang subukan ang sarili niyang galing. Tama iyan, Aze. Naghihintay pa rito si Brother Hay. Sa ngayon si El lang ang makakaligtas sa atin. Walang hiya. Wala na tayong ibang magagawa kundi sumugal. Tanungin mo kung magkano ang gusto niya. Gusto niya ng $100 milyong. $100 milyong? Naka-freeze na ang account na ito. Saan naman ako kukuha ng $100 milyong? Gumawa ka agad ng paraan. Simple lang naman. Tumango ka lang, umiling, tumingin sa taas, at tumingin sa baba, darating na ang pera, di ba? Walang hiya ka. Pinapautang mo ba ako online? Gusto mo? Lang akong tapakan? Pero hindi mangyayari iyan. Ang sikat na boss ng Hengtian Group ay hindi man lang makakuha ng $100 milyong? Mukhang yung 3 bilyon at $200 milyong nyo ay mawawala na. Manahimik ka, ikaw! Pera o kaligtasan mo? Uutang na ako? Uutang na ako. Wanching. Isang lang natin ang mansion, mga kotse, lahat na ng ari-arian natin. Pagkatapos ay mangutang pa tayo ng $10 milyong at magiging sapat na yon. Sige, basta't maayos ni El ang sistema at mailabas na sa publiko ang kumpanya, siguradong mababawi rin natin ang lahat ng pera. Jiang Yuan, humanda ka sa akin. Tapos na ang lahat? Tapos na. Tumigil na. Totoong tumigil na. Jiang Yuan, kanina lang ang yabang mo, di ba? Sa harap ni El, wala kang kwenta. Ang kriminal ay mananatiling kriminal. Akala mo ba sa konti mong nalalaman sa simpleng mga trick ay mababaliktad mo na ang tadhana? Si El ang tunay na Diyos sa mundo ng pinansyal. Sige na. Ngayong ligtas na ang pera natin, dapat na nating tapusin ang usapin sa pagitan nating dalawa. Jiang Yuan,
May huli ka pa bang sasabihin? Meron, salamat sa donasyon. Salamat sa donasyon. Wala ka ng kawala, pero daldal ka pa ng daldal. Zhangze, ninakaw mo ang kumpanya ko, ikinulong mo ako ng 5 taon, at hinayaang mapahiya ang mga magulang ko. Ang $100 milyong na ito ay ang unang bayad mo sa akin. Dahil naging seryoso ka naman, mayroon din akong ibibigay sa iyong malaking regalo. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ka sa likod, ang malaking regalong ito. Nagustuhan mo ba? Bilis! Dalian nyo! Kontakin nyo si El. Dagdagan ng bayad. 20 milyon, 50 milyon, dagdagan pa. Dapat maibalik ang sistema. Ibigay ang kahit magkanong halaga. Ito po, boss. Hindi na po siya makontak. Di-block na po tayo ng taong ito. Anong ibig mong sabihin hindi na makontak? $100 milyong iyon. Isinanla namin ang lahat ng mga villa at sports car. Nangutang pa kami sa mga illegal na lender para lang makuha ang pera na iyon. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi na siya makontak? Core database ay ganap ng nawasak. Tapos na ang operasyong pansariling pagsira. Tapos na ako? Yari na, yari na. Wala na ang lahat. Aze, sabihin mo nga, si Jiang Yuan kaya ay ang tunay na L. Ang dumi mong magsalita. Isa lang siyang bilanggo. Paano siya magiging si El? Zhangze, ang amining talo ka sa isang ordinaryong tao? Sa tingin mo, hindi ba't mas masakit iyon kaysa mawala ang lahat mong ari-arian? Walang hiya ka. Huwag kang masyadong kampante. Kahit wala na ang kumpanya ko, mas maganda pa rin ang buhay ko kaysa sa iyo. Hamak ka lang na bilanggo. Mas mabuting alalahanin mo muna kung ikaw ba ngayon ay makakaalis pa rito ng buhay. Anong gagawin nyo? Boss, pag-usapan natin ito ng maayos. Sir! Nag-crash na ang system. Paano mo ngayon babayaran ang pera? Brother Hay, huwag ka na makipag-usap sa manlolokong yan. Parusahan siya sa kanyang ginawa na hindi na siya manguto pa muli. Tama. Kapag hindi na ibalik ang pera ngayong araw, walang makakaalis dito ng hindi napaparusahan. Ano bang gagawin mo? Bitawan mo ako. Umalis ka. Sandali lang. Tigil? May pera pa ako. Boss, may pera pa ako. Mayroon akong $10 bilyong na investment mula kay Pamilyang Su. Mayroon akong $10 bilyong na investment mula kay Pamilyang Su. Pamilyang Su. Tama. Anong Pamilyang Su? Anong saan? Brother Hay, sa ilalim ng Jianghai Fund, ang pangunahing samahan, ang Su Consortium. Sila ang bida sa mundo ng negosyo. Isang salita lang ay kayang maglabas ng $100 bilyong. Siguradong hindi sila nagkukulang sa pera. Tama. Nandito po, boss. Boss, ito ang sulat ng hangarin para sa $10 bilyong na pamumuhunan mula sa Pamilyang Su. Tingnan ninyong lahat. Tumingin kayo ng mabuti. Ito ang sulat ng hangarin para sa $10 bilyong na pamumuhunan mula sa Pamilyang Su. Kapag pumirma na siya, sa inyong lahat, maging ang puhunan o interes ay ibabalik ko ng doble agad. $10 bilyong na pondo ay agad na papasok. Magtitiwala ako sa inyo sa huling pagkakataon. Sinasabi ko sa inyo, sa oras na iyon, kapag ang mga tao ng Pamilyang Su ay hindi dumating at hindi namin makuha ang pera, talagang kayong dalawa ay Hindi po mangyayari iyon. parurusahan ko ng husto. Lulumpuhin kita at itatapon. Pamilyang Su? Mukhang si Pamilyang Su, ang mga mata niya sa nagdaang mga taon, ay hindi naman pala ganoon kagaling. Jiang Yuan, sa tingin ko ay nababaliw ka lang sa selos. Si President Su ay talagang hanga at pabor na pabor sa atin. Sa buong lungsod ng Jiang, sino ang makakaabot sa kanya? Tatawagan ko na agad si President Su. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ni Pamilyang Su upang magsisi ka sa mga ginagawa mo at hindi kita hahayaang makatakas. Sige, tawagan mo siya. Dito lang ako maghihintay. Titingnan ko kung paano ako papahirapan ni Pamilyang Su. Ikaw! Assistant Lee, ako po si Xiao Zhang. Handa na po ang proyekto para sa pirmahan? Hinihintay na lang po namin kayo ni President Su.
President Su, si Zhang Ze mula sa Hengtian Group, inaanyayahan kayong pumunta upang pirmahan ang 10 bilyong dolyar na investment contract. Hengtian Group? Ang pera ng Su Group, bakit mapupunta sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya? Ang pera ng Su Group, paano itong napunta sa kumpanyang hindi naman kilala? President Su, ang Hengtian Group ay negosyo sa ilalim ni Ginoong Jiang Yuan. Habang nasa loob si Elder Su, sa talento ni Ginoong Jiang Yuan, ay humanga siya ng husto, kaya gumawa ng exception ng Su Group at pumirma sa 10 bilyong dolyar na kasunduang ito. At isa pa, si Ginoong Jiang Yuan ay nakalaya na ngayon. Nakalaya na siya? Nasaan na siya ngayon? Si Mr. Jiang ay nasa Hengtian Group sa mga oras na ito. Sabi ni tatay, si Mr. Jiang ay isang pambihirang henyo sa negosyo. Kung makukuha ko ang tulong niya, tiyak na magiging ligtas ang Jiang Group ko sa mahabang panahon. Ihanda ang sasakyan. Sabihan si Hengtian, pupunta ako riyan. Para personal siyang makita. Papunta na rito si Su Qingyue sa Hengtian Group natin para pirmahan ang kontrata. Aze, talagang napakahusay mo. Siguradong panatag na kayong lahat ngayon, di ba? Itong si Zhang Ze, nagawa niyang papuntahin si President Su mismo. Napakagaling. Ang ganitong impluensya sa buong lungsod ng Jiang ay iilan lang ang makakagawa niyan. Mukhang si Hengtian ay nakasandal na sa isang matatag na pader tulad ng pamilyang Su. Mr. Jiang, sa hinaharap ay kailangan pa namin ng inyong gabay at tulong po. Tama iyan. Kami ni President Su ay may malalim na pagkakaibigan. Dito sa lugar na ito, ang kalabanin ako ay parang kinalaban nyo na rin si Pamilyang Su. Sa isang salita lang ni Pamilyang Su, siguradong mawawala ka sa landas namin. Jiang Yuan, pinapayuhan kita na ngayon pa lang ay bilisan mong lumuhod at humingi ng tawad sa aming si Aze. Kundi, kapag dumating na si President Su, ay kahit pagkakataon na humingi ng tawad ay wala ka nang makukuha. Talaga ba? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hanggat ako si Jiang Yuan ang nakatayo rito, iyang 10 bilyong dolyar na investment, ay wala kayong kahit isang kusing na makukuha. Isang basura ng lipunan na gaya mo? At dahil lang narito ka, iyang 10 bilyong dolyar na investment ay hindi na namin makukuha? Sino ka ba sa akala mo? Ano ka? Tatay ni Su Qingyue? O ninuno ni Pamilyang Su? Magsalita ka? Kukwestiyonin mo ang pagkatao ko? Zhang Ze, wala kang karapatan. Aze, sa tingin ko, baka naman kaya siya ganyan ay dahil naging baliw na siya sa loob ng kulungan na wala na siya sa sariling isip. Si President Su ay ang reyna ng negosyo. Paano mangyayaring makikinig siya sa isang ex-convict? Sa bagay, gusto ko ring makita. Pagdating ni Pamilyang Su mamaya kung papanig ba siya sa akin kay Zhang Ze o papanig siya sa panig ng isang ex-convict na gaya nito. Sugod. Gariinin niyo siya para sa akin. Hayaan siyang nakaluhod na salubungin si President Su. Sugod. Igapos niyo siya. Pagsilbihan niyo siya ng nakaluhod para batiin si President Su. Mag-isip-isip kayo ng mabuti. Kung may balak kayong galawin ako, ang kapalit nito para sa inyo ay higit pa sa hindi pagtanggap ng anumang pamumuhunan. Anong kapalit? Para sa isang talunang tulad mo, kailangan pa ba naming mag-alala sa kapalit? Baka nga sa huli, ay purihin pa kami ni President Su dahil sa mahusay na pagpapatupad nito. Gawin nyo na. Aze. Jiang Yuan, talagang humahanap ka ng sakit ng katawan. Pulong Seal, ang may hawak ng selyo ang namumuno sa Jianghai Fund. Ibig sabihin ba ay Kuya Zhang, itong Fulong Seal ay ang pinakamataas na tatak ng kapangyarihan ng Jianghai Fund at ang sinumang may hawak nito ay may kontrol sa trilyon-trilyong puhunan at may ganap na autoridad. ang bagay na ito? Saan mo nakuha ito? Kinusakausap ka ni Aze. Bingi ka ba? Pulutin mo iyan. Jiang Yuan, sa tingin ko ay masyado ka nang nagpapanggap. Papulutin mo ako? Sino ka sa akala mo? Sa bagay, hindi ka karapat-dapat. Kung ikaw ang papulutin ko, madudumihan lang ang Fulong Seal na ito. Wala kang kwenta. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako? Bitiwan mo ako. Jiang Yuan, sa tingin ko kaya ka ganyan ay dahil nakikita mo kaming magkasama ni AZ. Nagsiselos ka lang, di ba? Tingnan mo iyang pagmumukha mo. Nakakasuka ka talaga.
Tandaan mo ito, kahit ano pang mangyari sa akin, hinding-hindi na ako muling babalik sa piling mo. Liu Wanqing. Liu Wanqing, masyadong matagal ka na bang kasama si Zhang Ze at tuluyan na bang nasira ang ulo mo? Para sa akin, masahol ka pa sa isang basahang madumi. Nabulag pala ako noon sa pag-aakalang isa kang normal na tao. Aze, tignan mo siya. Gumagamit siya ng peking selyo para mandaya at sinaktan pa niya ako. Kailangan mo akong tulungan. Lakas ng loob mong saktan ang babae ko sa teritoryo ko. Siguradong hindi ka makakalabas dito ng buhay. Kuya Zhang, gusto mo bang kumpirmahin muna natin? Sa tingin ko, itong Dragon Seal ay mukhang hindi naman peke. Ano? Ano raw? Minsan, sa isang paglulunsad, ay nakita ko na iyan sa malayo. Itong ukit ng Dragon Seal, pati na ang kulay, ay eksaktong kagaya ng totoo. Kalokohan. Isa lang siyang kriminal na galing sa kulungan, paano siya magkakaroon ng pagkakataong mapalapit kay Jiang Hai Fund? Ang nakaraang humawak ng seal na si Elder Su ay isang napaka-impluensyang tao? Ibibigay ba niya ang yaman ng Jiang Hai sa kamay ng isang tangang gaya niya? Paano kung sabihin kong ako mismo ang pinuno ng Jiang Hai Fund? Ano ba? Baka gusto mo akong patawanin hanggang sa mamatay para ikaw ang magbayad ng mga utang ko? Bakit hindi mo tignan ang sarili mo sa salamin? Kalalabas mo lang ng kulungan, hindi mo pa nga kayang bumili ng kahit disenteng na damit sa ngayon. Jiang Yuan, palagay ko ay nabubuwang ka na. Alam mo ba ang magiging resulta ng pagpapanggap na pinuno ng Jiang Hai kung sakali? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga nagpapanggap, pero ang sigurado ko, binastos niyo ako at magiging malala ang parusa niyo. Maging malubha ang mga kahihinatnan. Hindi ka pa rin naamin, ha? Tatawag na ako ngayon din. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. President Su! Ako po ang Zhang Ze ng Hengtian. Ganito po iyon, mayroon pong isang lalaki rito na ang pangalan ay Jiang Yuan, may dala siyang selyo, at sinasabing siya raw ang pinuno. Nasa Hengtian nga talaga siya. Papunta na ako riyan. Huwag niyo siyang hahayaang makaalis. Narinig niyo ba iyon? Isa siyang manloloko. Sugod na kayong lahat? Hulihin niyo siya. Para makakuha tayo ng pabuya mula kay President Su. Sige, sugod! Zhang Ze, binigyan na kita ng pagkakataon. Kumilos na kayo. Su Consortium, narito na si President Su. Sige na, pumunta kayo at paalisin ang mga basurang iyan. Opo. President Su, mabuti naman at dumating ka po. Ang kriminal na ito, ang nanggugulo rito, at gumagamit pa ng pekeng Dragon Seal para mandaya at manloko rito. Sa isang utos niyo lang po, agad ko siyang ipapadakip. Ibinigay pa talaga ni Ama ang fulong seal kay Jiang Yuan. Mukhang totoo ngang siya ay isang pambihirang henyo. President Su, nagawa niyang magpanggap na pinuno ng Jiang Hai Fund. Wala siyang respeto sa pamilyang Su at minaliit kayo. Sa isang utos niyo lang, paparusahan ko agad siya. Sino ang paparusahan mo? Siya? Ang peke na iyan. President Su, mali yata ang sinaktan mo. Narito si Jiang Yuan. Manahimik ka. Ang pangalan ni Mr. Jiang ay hindi para banggitin mo lang basta-basta. Pamilyang Su ng Su Qingyue, nagbibigay galang kay Mr. Jiang. Pasensya na sa aking pagkukulang dahil hinayaan kong ang mga walang hiya na ito. Nabastusin kayo? Patawarin niyo po ako, sir. Hindi mo kasalanan to. Binalak ko na pagkatapos lumabas ng kulungan, mamuhay na lang ng simple, ngunit hindi ko inaasahan na may mga taong sadyang mapangahas na nagpipili talagang magparusa. Anong ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin si Jiang Yuan ay ang tunay na nagpapatakbo ng Jiang Hai Fund? President Su, tingnan niyo po, baka po nagkakamali lang kayo. Isa lang siyang kriminal na kalalabas lang ng kulungan. Paano mangyayari na ibibigay ng Elder Su ang fulong seal sa kanya? Ang naging desisyon ng aking ama, may karapatan ba kayong questionin? Sino pa ang maglalakas loob na bastusin si Mr. Jiang? Hindi lang simpleng sipa ang matatamo niyo. Ay yan. Ito, Ito na nga.
Zhangze? Hindi ba kakasabi mo lang, nagagawin mong miserable ang buhay ko? Jiang Yuan ikaw. Anong gagawin mo? President Su, ang 10 bilyong dolyar na proyektong puhunan ng Hengtian ay wala nang saysay na ituloy pa. Ang 10 bilyong dolyar na ito ay sadyang inihanda para kay Mr. Jiang bilang regalo sa kanyang pagbabalik dahil hindi nyo na ito kailangan. Ang kontratang ito ay agad na puputulin. Ano? Ang 10 bilyong dolyar na puhunang iyon ay para pala kay Jiang Yuan? Wag po munang ikansela. Wag. Kuya, magkapatid tayo, di ba? Kuya, pagbigyan mo naman ako. Palayain mo na ako. Kapatid? Nung inagaw mo ang kumpanya ko at nung sinaktan mo ang nanay ko, naisaisip mo ba ang salitang magkapatid? Kuya, mali ako. Patawarin mo ako, kuya. Kuya, wala akong kwentang tao. Dapat akong parusahan, kuya. Hindi ko dapat ginawa iyon. Ibabalik ko ang kumpanya sa'yo, kuya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, no? Payag ka ba? Pagbigyan mo na ako. Gusto ko lang namang makalikom ng perang panggamot para sa tatay ko, kuya. Ako ang sumira sa kumpanya. Dapat akong parusahan. Tama na. Kasalanan ko lahat ito? 5 taon na ang nakakalipas, nagkaganyan ka rin, lumuhod ka, at nakiusap sa akin. Nagpabulag ako noon dahil inakala kong ang taong gaya mo ay karapat-dapat tawaging kapatid. Pero ngayon, kita ko na ang katotohanan. Ang taong katulad mo ay kailanman hindi aamin sa iyong mga mali, natatakot ka lang na maranasan ang nararapat na parusa sa iyo. Ipaban ang lahat ng may kaugnayan kay Hengtian Group. Ang sinumang makikipagtulungan kay Zhangze ay ituturing na kaaway ng Su Consortium. Opo. Mabilis magdesisyon at marunong bumawi sa mga utang na loob at atraso. Hindi nga nagkamali si Papa sa pagpili sa kanya. Si Mr. Jiang ay isang mabuting lalaki. Tapos na. Katapusan ko na ito. Ang kontrata ko. Ayuan, sa nagdaang mga taon, sa totoo lang, ikaw lang ang hinihintay ko. Siya, niloko ako ni Zhangze at sinabing hindi ka na raw makakalabas pa. Binantaan niya rin ako na, kung hindi ako sasama sa kanya, ay sisibakin niya ako palayo sa Hengtian. Pinilit lang niya ako. Sinungaling ka. Walang hiya ka? Ikaw ang kusang lumapit sa akin? Sinabi mong nandidiri ka sa kanya dahil wala siyang kinabukasan? Kuya, isa siyang masamang babae. Tinukso niya ako at sinira niya ang pagkakaibigan nating dalawa. Kuya siya ay. Hindi ganoon ang nangyari, Ayuan. Mahal pa rin kita. Magsimula tayong muli. At muli akong babalik sa piling mo. Sana ay mapatawad mo ako. Liu Wangqing, totoong mahabang panahon ang 5 taon at naiintindihan ko naman kung bakit hindi mo ako nahintay. Ibig sabihin ba niyan, Ayuan? Tinatanggap mo na ako? Pero ang hindi ko matanggap ay para lang makuha mo ang loob ng bago mong boyfriend, ay nagawa mo pa akong pahirapan ng husto, saktan ang pamilya ko at pagtangkaan pa ang buhay ko. Ang ganyang klaseng pag-ibig, nadidiri ako. Miss Liu, sa madaling salita, mukhang kailangan pa kitang pasalamatan dahil iniwan mo si Mr. Jiang. Ano? Dahil kung hindi mo tinalikuran at iniwan si Mr. Jiang, paano kaya magiging makapangyarihang pinuno si Mr. Jiang ng Jianghai Fund? Hindi mo pa ba alam? Sa taglay na kakayahan at galing ni Mr. Jiang ngayon, sa buong mundo ng negosyo, ay wala siyang kapantay. Pero, isang hamak lang siyang programmer, di ba? Hamak na programmer? 5 taon na ang nakakalipas. Ang tanyag na henyong hacker na si Elle ay walang iba kundi si Mr. Jiang. Ano? Ano? Bukod pa doon, habang nasa loob ng kulungan si Mr. Jiang, nagawa na niyang maunawaan ang husay ng tatay ko na si Elder Su pagdating sa pinansyal. Miss Liu, ikaw sana ang taong nasa sa kaniya na ang lahat at hinahangaan ng lahat. Ikaw sana yon. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Pumili ka pa talaga ng isang basurang tao. Kuya, Nangya, hindi ko alam na ganyan ka pala kagaling. Kung alam ko lang sana, hindi sana kita hahayaang umako ng kasalanan para sa akin. Kuya. Ayuan, nagbulag-bulagan lang talaga ako noon. Pwede mo ba akong patawarin? Kahit ngayon lang, patawarin mo na ako. Dapat kayong lumuhod sa harap ng nanay ko. Nay, kayo ang tunay kong nanay. Hindi ko sana sinaktan ang binti nyo. Napakasama kong tao. Nay, saktan niyo ako,
Tatanggapin ko kahit anong gawin yung parusa. Tita, dati-rati ay mahal na mahal niyo ako. Tulungan niyo naman akong kausapin si Ayuan. Napatawarin na ako, sige na po. Pagbabayarin? Ang binti ko? At ang 5 taong nawala sa kabataan ng anak ko? Paano niyo mababayaran ang lahat ng iyon? Sinasamantala niyo ang hirap ng iba? At ang ginagawa niyo ay gawaing masama at walang konsensya? Ang mga katulad niyo ay sadyang walang puso. Ma? Huwag niyo nang hayaan ang mga basurang ito na sirain ang kalusugan niyo. Ngayong nagbalik na ako, para sa binti niyo, kukuha ako sa buong mundo ng pinakamagagaling na doktor para gamutin kayo. Mula ngayon, ang gusto ko lang ay maginhawa kayo, kaya tara na uwi na tayo, ayos lang po ba? Sige po. Zhangze, saan ka pupunta? Ano na ang gagawin natin? Umalis ka sa harapan ko! Huwag mo akong idahilan sa kamalasan mo. At ikaw, saan ka naman pupunta? Matapos na ngayon ang pera namin, akala ba ng batang ito ay makakatakas siya? Ang pinuhunan ko kay Heng Tian Group na 50 milyong dolyar. Ngayong nag-withdraw na ang Su Group, nasira ang sistema, paano mo balak bayaran iyon? Huwag niyo silang hahayaang makatakas. Kung ngayong araw ay hindi mo ibabalik ang pera, Hindi natin siya hahayaang makaalis. tatapusin kita. Huminahon po kayong lahat. Maghanap ako ng pambayad ngayon din. Tiyak na mababayaran ko po kayo. Tama, opo. Bigyan niyo lang po kami ng kaunting oras. Bigyan niyo pa po kami ng kaunting oras. Sa tingin niyo ba ay maniniwala ako sa inyo? Naglalakad, nandito kayo sa teritoryo ko, mag-uusap tayo ng masinsinan. Huwag po. Lakad. Sandali! Pagdating ng oras, kung wala pa rin akong makitang kahit isang kusing, Huwag niyo kaming saktan. kayo mismong dalawa ay Tulong. parurusahan ko ng matindi. Sa inyong lahat, ang 3 bilyon at 200 milyong dolyar na iyon ay kinuha ni Zhangze sa pamamagitan ng butas sa sistema mula sa mga ninakaw na yaman. Ginamit ko na ang kapangyarihan ng Fulong Seal para ang lahat ng perang ito ay ibalik sa kaban ng bayan at gamitin pambayad sa mga biktima. Kailangan ninyong makipagtulungan dahil ang batas ay siguradong bibigyan kayo ng katarungan. Ang lahat ng kinita roon ay galing sa krimen. Halos mailagay ko na ang lahat ng ari-arian ko roon. Hindi ko akalain na ang masamang taong iyon ay gumagawa ng ganoong klaseng gulo. Naloko tayong lahat. Buti na lang, at si Mr. Zhang ay tinuwid ang lahat ng pagkakamali, kundi ay matutulad din tayo sa kanila na wala ng pag-asa. Salamat. Salamat, Mr. Zhang. Maraming salamat po, Mr. Zhang. Mr. Zhang, anong gagawin natin sa Heng Tian Group? Ang mga ginagawa nila ay pananamantala sa kapwa, itinatayo nila ang sarili nilang saya. Mula sa paghihirap ng karaniwang tao, ang ganyang kumpanya ay hindi na dapat nag-exist. Isumite ang lahat ng ebidensya sa mga pulis at hayaan ang batas na humatol. Masusunod po. Aayusin ko na ang mga abogado para sa kasong ito at sisiguraduhin nating pagbabayaran nila ang lahat sa loob. Tita, tulungan ko na po kayo. Anong nangyayari? Ang account ko sa ibang bansa. Bakit ito pinipilit na i-deactivate? Ang kumpanya ko, kakacheck ko lang, naputol ang daloy ng pondo ng kumpanya. 800 milyong dolyar. Eksaktong 800 milyong dolyar. Sa loob lamang ng 3 segundo, ay biglang naglaho ang lahat. President Su, may malaking problema. Ang core financial system natin ay kasalukuyang nakakaranas ng pag-atake mula sa hindi kilalang source at ang firewall natin ay mabilis na nababypass. Ano? Napakaraming kumpanya ang sabay-sabay na inaatake? Mr. Zhang, kaya niyo po bang itrace ang source? Sila yung mga tinalong kalaban galing ibang bansa. Ito ang mga nasa ibang bansa na parang mga talunang aso. Nitong nakaraang mga araw, sinira ko ang sistema nila. Mukhang hindi pa rin sila natatanda. Mr. Zhang, tulungan niyo po kami. Bagsak na ang kumpanya namin. At pagkalipas ng 5 minuto, mababang karote na ako. Oo nga po. Sa buong bansa, ang teknolohiya nyo ang pinakamagaling. Kayo, dahil nagawa ninyong sirain ang sistema ng Zhangze, siguradong may paraan kayo para iligtas kami, hindi ba? Dahil gusto nilang maparusahan, ibibigay ko ang gusto nila. Qingyue, ipag-utos mo agad. Nabuksan ang Jianghai Fund para sa pinakamataas na autoridad. Ikonekta ang lahat ng negosyo sa Jianghai. Gagamitin ko ang Fulong Seal bilang simula
para pakilusin ang trilyong lakas ng buong lungsod at makikipaglaro ako sa kanila ng malakihan. Opo, Anak, seryoso ba ito? Ma, huwag kang matakot. Mga hamak na payaso lang sila. Kung nagawa ko silang pagtaguin sa kanal nang hindi lumalabas, kaya ko rin silang wakasan doon mismo. Anong lagay natin ngayon? Mr. Jiang, napakasama ng sitwasyon. Ngayon lang tayo nakaranas ng ganitong tindi ng atake. Sa 3 firewall natin, ay 2 na ang nawasak. Kapag bumagsak ang huling depensa, ang buong lungsod ng Shanghai ay ganap ng malalantad. Mawawalan tayo ng hindi bababa sa 100 bilyong dolyar. Mukhang interesante ito. Mukhang ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Mr. Jiang, posible ba talaga ito? Kung 1 o 2 kumpanya lang ay kayang protektahan ni Mr. Jiang. Pero ang nandito sa atin ay mahigit 1,000 negosyo. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi niya kakayaning harangin ang pagsugod ng mga hacker mula sa buong mundo. Bakit hindi na lang tayo sumuko? Manahimik ka na dyan. Ano ka ba nagluluksa? Iyak ka ng iyak? Pati ang swerte ko ay nawawala dahil sa'yo. Tama? Hawak ni Mr. Jiang ang fulong seal. Siya pa rin naman ang gumulantang sa buong mundo. Ang dakilang hacker na si L. Hanggat hindi sumusuko si Mr. Jiang, hindi babagsak ang Shanghai. Kapag nanggulo ka pa rito, ay parurusahan kita at itatapon palabas para ipakain sa isda. Hindi ito ang oras para mag-away tayo. Lahat kayo makinig sa utos ko. Ang computing power ng mga computer nyo, lahat i-connect nyo sa central station ko. Basta't bantayan nyo ang inyong mga IP node. Kahit pa ang lahat ng hacker sa buong mundo ay sabay-sabay na umatake, hinding-hindi sila makakapasok sa Shanghai kahit isang hakbang. Hindi maaari. Nilalabas na ang core data natin. Ang huling firewall natin ay bibigay na. Tapos na ang lahat. Wala na tayong sapat na oras para mag-check. Anong gagawin natin? Tuloy-tuloy pa rin ang pagtagas ng data. Mukhang may traidor sa atin dito. Mag-imbestiga agad ako. Kumapit lang kayo. Huwag na mag-imbestiga. Nahanap ko na. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo sa akin ang USB. Ibibigay ko sa iyo dahil gusto mo? Bakit ko naman gagawin iyon? Ibibigay ko sa iyo dahil lang gusto mo? Sa anong karapatan? Ikaw ang nagtulak sa akin sa alanganin. Isinuplong mo ang Zhangze, kaya madadamay rin akong makulong. At dahil tapos na ako, isasama ko ang bawat isa sa inyo sa aking pagbagsak. Masyado kang madaldal. Huli na ang lahat. Ang huling firewall ay nasira na. Tapos na. Wala na tayong magagawa. Pati ang Mr. Jiang ay hindi naisalba. Nakuha na ng kabilang panig ang core key. Ang paglabas ng mga data ay hindi na mapipigilan. Tuluyan na tayong natalo. Talaga bang masisira ang Su Group sa ilalim ng pamumuno ko? Patawad po. Bakit ka umiiyak? Sinabi ko bang tapos na ang lahat? Pero ang firewall na nakawan na, nakuha na ang core key, at kumalat na ang ating mga datos. Magtiwala ka sa akin. Maiaayos pa ang lahat. Imposible yan. Mr. Jiang, alam kong gusto mo kaming isalin. Pero hindi na may babalik ang mga datos na ito. Wala pang nakakagawa nito dati. Siguradong mawawalan na kami ng kabuhayan. Huli na ang lahat. Kapag nakuha ang password, malalaman ng buong mundo ang ating mga sikreto sa negosyo. Tapos na ang Shanghai. Nakuha ulit. Nabawi nating lahat. Hindi lang naibalik ang datos. Tingnan ninyo. Bakit may pumasok? Nadagdag na pera sa account na ito. 1 milyon, 5 milyon, 1 bilyong dolyar. Diyos ko, sa account ko biglang may dumagdag na 1 bilyong dolyar mula sa ibang bansa. Ayos. Ginalaw nila ang Shanghai, kaya kailangan ko silang pagbayarin ng husto, di ba? Mr. Jiang, salamat sa iyo. Ligtas na ang pamilyang Su. Nanay ko, sige po, umuwi na tayo. Tungkol sa taong iyon, ibigay nyo na lang po sa mga pulis para parusahan.
Nay, Mr. Jiang, saan po kayo pupunta? Hindi pa kami nakakapagpasalamat ng maayos sa inyo. uuwi para kumain ng pansit. Mr. Jiang, hintayin mo ako. Sasama ako sa inyo.